At kanina po, nagkaka-traffic na rin sa bahagi ng EDSA Pasay. Ngayong pasado alas 7 ng umaga, silipin natin kung tumindi pa ba ang traffic. May unang balita live. Si Bea Pinlac. Bea, kumusta dyan? Ivan, limitado na nga ang oras ng pagkukumpuni rito sa EDSA, pero kahit mabawasan man ang oras ng rehabilitation, pareho pa rin ang pangamba ng ilang motorista at commuter na nakausap natin, lalo na ngayon na balik trabaho at balik eskwela ng marami sa atin, at yun ang mas malalang traffic. Simula ngayong araw, imbes na 24 oras, 10 p.m. hanggang 4 a.m. na lang ang schedule ng EDSA Rehabilitation. Ito'y para raw maiwasan yung mapalala pa ang traffic na namemerwisyo na sa maraming motorista, lalo na kapag rush hour. Kahapon, muling binuksan ang bahagi ng EDSA busway na naunang isinara para sa rehabilitation noong holiday season. Wala na ring saradong lanes para sa mga ordinaryong motorista. Pero bukas man o hindi, ang sumalubong sa mga kapuso nating back to school o back to work ngayong unang Monday morning ng 2026, hindi nakakagulat, traffic. Grabe, haran yung ginawang traffic niyan. Talagang ang daming taong inabala. Doon kayo na special holiday, sa kanila sinabay, di ba? Mas matindi siguro. Kasi nung nakaraan niya, special holiday, kukunti lang yung di ba? Ano pa kaya kung ngayon sabayan ng mga estudyante pa, Sobrang traffic po. Dahil may ginagawang daan sa EDSA, malilate kami sa trabaho, maaga na lang po kami alis. Ivan, silipin natin yung sitwasyon dito ngayon sa EDSA Pasay. Southbound ay medyo maluwag-luwag pa yung daloy ng mga sasakyan. Pero doon naman sa kabila, pa northbound yan, papuntang Makati hanggang Caloocan, ay asahan na po yung medyo masikip na daloy ng mga sasakyan. Lalo na kapag dadaan po kayo dito sa intersection, dito sa may Taft Avenue. Yan muna ang unang balita mula rito sa Pasay City. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.